Sa nakaraang kwento natin ay may naramdamang hindi maganda si Yeonwoo na kapangyarihan ni Agares kaya naman dali-dali siyang umalis patungo sa lokasyon nito. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagkaalis ni Yeonwoo ay sa isip-isip niya na mayroong mali sa nangyayari at napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang magmadali at puntahan si Braham ngayon at nang makita iyon ni Eudora ay nagtataka naman ito kung bakit bigla na lamang umalis si Yeonwoo nang walang pasabi at tinawag niya pa ito. Sa isip ni Yeonwoo na si Agares daw ay gustong-gusto nito ang kanyang kapatid at ang kanyang kapatid ay sinubukang matutunan ang devil magic sa pamamagitan ng demonic study. At tinuruan siya ni Agares ng magic sa pamamagitan ng maraming kasunduan. Paminsan-minsan ay inaalok ni Agares ang kanyang kapatid ng kapangyarihan nito kapalit ng kaluluwa ng kanyang kapatid. Subalit nang mangyari yun ay tinanggihan siya ng kanyang kapatid na wala man lang pakundangan. Ngunit ang pagtanggi ng kanyang kapatid ay mas naging interesado pa sa kanya si Agares. Bawat alok ni Agares sa kanyang kapatid ay inaalis nito ang bawat kasunduan nila. Hindi kalaunan ay bigla na lamang nawala si Agares at nagbalik muli ang koneksyon nilang dalawa noong ang kanyang kapatid ay nasa bingit na ng kamatayan. At dito sinabi ni Agares kay Jongwoo noong malapit na itong mamatay na kunin niya ang kanyang kamay dahil itataboy niya ang kapansanan na kumakain sa kanyang kaluluwa at tutulungan niya itong maghigante sa pamamagitan ng mahusay niyang kapangyarihan. Sinabi naman agad ni Jongwoo na ang kanyang sagot ay palaging ganun pa rin at sinabi niya na tatanggihan niya ang kanyang inaalok. Natigilan naman si Agares at sinabi niya na napakayabang daw ni Jongwoo at sinabi niya pa na sa huli ay magiging kanya din siya. Hindi naman makapaniwala si Yeonwoo na kung bakit ba napili ni Agares na lumabas sa mababang palapag ng tore dahil sa kanyang status ay pwede naman itong utusan ang mga demonyo. Nang marating ni Yeonwoo ang lugar ay sa isip niya naman na ang ulap dito ay fragment ng imaginary world ni Braham. At napatanong naman siya na kung nag-collapse ba ang imaginary world ni Braham. Sinuri niya naman ang ulap at nagtataka lang siya na kung ano nga ba talaga ang nangyari dito. Naisip naman ni Yeonwoo na sa imaginary world ni Braham ay mayroon siyang kaugnayan dito kaya naman makikita niya kung ano nga ba ang nangyari dito. Nakita niya naman sa kanyang memorya ang mga nangyayari mula sa pagpaslang ni Aether sa kanyang kapatid na si Hemera at ang pagdating ni Kindred at ang paglalaban nila ni Braham. Naisip niya naman na ang isip ni Braham ay maraming gusot at nanginginig ito ng labis at ayon kay Yeonwoo na sapat na ito para maramdaman niya. Napatanong naman siya na kung ano ang kinakatakot ni Braham. Nakita niya naman at narinig ang pag-uusap ni Braham at Agares patungkol sa anak ng Heavenwing at laking gulat naman ni Yeonwoo dahil hindi siya makapaniwala na anak ito ng kambal niya na kapatid. Lumabas bigla sa kanyang sistema na nasa estado siya ng pagkalito at hindi na gumagana ang kanyang katangian na cold-blooded dahil sa hindi malaman na rason. Naisip naman ni Yeonwoo na ang tanging mahal lamang ni Jongwoo ay si Viera Dun at hindi niya na nagawang magmahal muli noong pinagtaksilan siya nito. Subalit mayroong isang taong nagmamahal kay Jongwoo at iyon ay si Ananta. Si Ananta ay palaging mag-isa at in love palagi kay Jongwoo noong una niya itong nakita. Gayunpaman hindi katulad ni Ananta, si Jongwoo ay tinuturing kaibigan lamang si Ananta. Naisip niya naman na ang huling kita niya kay Ananta ay nagbili nito ng mahalagang mensahe. Sinabi ni Ananta na poprotektahan nila ang bata kahit ano pa man ang mangyari. Napagtanto naman ni Yeonwoo na ang tinutukoy na poprotektahan ni Ananta na bata ay si Sesha. Nakita niya naman ang alaala ni Braham sa nakaraan. At bigla na lang napahawak si Yeonwoo ng kanyang ulo at nagtataka siya na kung ito ba ang alaala ni Braham sa nakaraan at ang fragment daw na alaala ni Braham ay unti-unti siyang sinasakop at dito pumikit si Yeonwoo. Ipinaliwanag dito ang buhay ni Braham at ayon dito ang pagkabuhay ni Ananta ay isang pagkakamali, habang siya ay pagod na sa kanyang responsibilidad bilang isang Diyos, at nagkamali siya dahil pinaglaruan niya ang isang dragon. Hindi niya naman matanggap na mayroon siyang anak at magpanggap siya na hindi niya alam ang pagkabuhay ng kanyang anak. At narinig niya na ang kanyang anak ay may nagustuhang taong dragon. Bumalik si Ananta sa unang pagkakataon sa kanya dala-dala ang bata at tinawag niyang ama si Braham. Ang bata ay anak ni Jongwoo at Viera Dun. Itinago ni Viera Dun sa matagal na panahon na may anak sila ni Jongwoo.
Si Ananta ay isang test subject sa Walpurgisnacht at aksidente niyang nalaman ng sekreto kaya naman kinuha niya ang bata at nagpakalayo-layo at inaalagaan ng bata na parang tunay niya na anak. Sinabihan si Braham na si Ananta ang nasangkot sa isang laban sa mga mangkukulam at si Jongwoo ay nasa digmaan din laban sa ibang clan. Kaya naman hindi siya makatulong dahil kailangan niyang protektahan si Sesha. Damilat na si Yeonwoo at sa isip-isip niya na yun pala ang nangyari. At alam niya na sa ngayon kung bakit nandito si Aga Race dahil kukunin ito ang tanging natitirang bakas ni Jongwoo. Kaya naman napagdesisyonan niya naman na iyon ang huling bagay na kanyang pipigilan. Kahit na si Jongwoo ay hindi niya nagawang protektahan ay si Sesha naman ay kanyang pamangkin kaya naman poprotektahan niya ito sabay madali niya patungo sa lokasyon ni Braham. Lumipat ang eksena at dito tinanong ni Aga Race si Braham na kung ito na ba ang kaya niya at humingi naman siya ng tawad dahil hindi niya matutupad ang kanyang kahilingan. Habang kinakalas ni Aga Race ang mga kadena na nakagapos sa kanya ay sinabi niya naman na ang magic spell ni Braham ay humina na dahil nawasak ang kanyang imaginary world. Labis naman ang gulat ni Braham dahil ang kanyang libro na Mercury ay unti-unti nang nawawala. Bigla namang lumitaw si Sesha gawa ni Aga Race at sumisigaw si Sesha ng pangalan ni Braham ng paulit-ulit kaya naman nagulat si Braham kung bakit nandito si Sesha. Sinabi naman ni Aga Race na ito na ang pagkakamali na iniwan ni Jongwoo at sinabi niya pa na hindi niya gusto ito subalit ayos na ito sa kanya. Naghahanda namang kainin ni Aga Race si Sesha at nagulat naman si Sesha dahil malapit na siya kay Aga Race. Nagbalik tanaw naman si Sesha at dito sinabi ni Ananta sa kanya na maganda daw ang kanyang ngiti katulad ng kanyang ama kaya naman iminungkahi niya na huwag na siyang umiyak at ngumiti na lamang ito at naisip niya rin si Braham. Nang napasa kamay na siya ni Aga Race ay pilit niya naman itong pinigilan at sinambit niya sa kanyang isipan ang pangalan ni Cain. At nang walang ano-ano'y bigla na lamang may bumagsak na parang kidlat at mayroong naputol na kamay at nailigtas na si Sesha. At pagkadilat ni Sesha ay laking gulat niya naman dahil nakita niya si Cain at tinawag niya naman agad ito sa pangalan nito at niyakap ito. Bigla namang umatras ng napakabilis si Yeonwoo at binitawan niya na si Sesha at agaran niya namang tinanggal ang maskara nito at nang makita yun ni Sesha ay laking gulat niya naman at nanlaki ang kanyang mga mata at tiningnan niya ito at sa isip-isip niya na ang mukha daw ni Cain ay parang katulad sa kanya. Hinawakan naman ni Sesha ang mukha ni Yeonwoo at tinawag niyang ama si Yeonwoo. At kinumpirma niya na kung siya nga ba ang kanyang ama habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap naman agad ni Yeonwoo si Sesha. At mas niyakap niya pa ito ng napakahigpit. Makalipas ang ilang sandali ay ibinigay na ni Yeonwoo si Sesha sa pangangalaga ni Rebecca at nang makita siya ni Braham ay tinawag niya naman ito. Nilapitan niya naman agad si Braham ay sinabi ni Yeonwoo na sasabihin niya na lang ang detalye mamaya at unahin muna nila gamutin siya. Hindi naman makapaniwala si Braham sa kanyang nakikita at sa isip-isip niya na kahit mayroon itong kapareho ng mukha ay hindi pa rin ito si Jongwoo. Agara namang ipinalabas ni Yeonwoo ang lahat ng kanyang mga alip-ores at pagkakita ni Braham ay naisip niya na ang abilidad, ugali, kasanayan at ang paraan sa pakikipag-usap ay kakaiba kumpara kay Jongwoo kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung kapatid ba ito ni Jongwoo. Sa kabilang banda naman ay napamura naman si Shannon at tinanong niya na kung paano ba nila lalabanan si Aga Race. At dito tiningnan nila si Aga Race at nagsalita naman si Aga Race at kinumpirma niya na di ba ang kapatid ay kapatid at sinabi niya pa na kakaiba ito kumpara sa nakikita niya mula sa itaas at nasisiyahan naman siya dahil dun. Kinumpirma naman ni Yeonwoo na kung sinusubukan niya bang kunin siya at si Sesha. Sinabi naman ni Aga Race na oo at sinabi niya na matagal na panahon na ang nakakalipas ang kanyang kapatid ay ininsulto siya at kinakailangan niya itong pagbayaran. Dagdag niya pa na dahil bilang Archduke siya at pinagbabantaan ng isang hamak na tao ay parang sobra naman kaya naman sinabi niya kay Yeonwoo na bibigyan niya ito ng pagkakataon. Tiningnan niya naman si Yeonwoo at tinanong niya ito na kung gusto niya ba ng malakas na kapangyarihan kung sa gayon ay bibigyan niya ito ng higit sa kanyang gusto. At kung hindi pa sapat yun ay kapalit ng kanyang pamangkin ay bibigyan niya ito ng mahalagang gantimpala. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na paano kung hindi niya gusto at sinabi niya na hindi niya tatanggapin ang kanyang alok at nang marinig yun ni Aga Race ay naalala niya naman ang sinabi ni Jongwoo sa kanya.
Nagalit naman si Agares at sinabi niya na mga hampas lupang tao lamang sila at ang lakas ng loob nilang hindi alamin kung saan sila lulugar. Bigla naman siyang naglunsad ng pag-atake dahil sa kanyang galit at nang papalapit na ito kina Yeonwoo at bigla nitong inatake si Yeonwoo at dahil sa bilis ng pag-atake ni Agares ay hindi na nagawang makailag ni Yeonwoo. Sinabi naman ni Agares na sinusubukan niya namang huwag lakasan nang sa gayon ay mahawakan niya ang kaluluwa nito at tinanong niya naman si Yeonwoo na kung hindi niya magagawa ay tatanggihan niya pa rin ba siya. Nanlaki naman ang mga mata ni Agares dahil sa kanyang nakita. At bigla na lamang umilaw ang itim na kanyang ginawang pag-atake kay Yeonwoo. Bigla na lamang may umilaw at iyon ay kagagawa ni Yeonwoo. Laking gulat naman ni Agares dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. At dito ipinalabas ni Yeonwoo ang gintong malaking pintuan. Habang pinagmamasdan ni Yeonwoo si Agares ay sa isip niya na masyadong malakas si Agares upang matalo si Braham kaya naman wala siyang lakas upang labanan ito dahil isa lamang siyang mortal. Kaya naman ipinalabas niya ang gintong pintuan at dahil wala na siyang magagawa kundi ang tawagin ng isang Diyos para tapatan si Agares. Laking gulat rin ni Braham dahil sa kanyang nakita dahil nagawang maayos ni Yeonwoo ang kanyang magic circle upang makapagpalabas ulit ng bagong pinto. Mayroon namang nagtanong mula sa likod ng pintuan na kung sino ba ang tatawagin niya. Sagot naman ni Yeonwoo na si Hermes at tinanong siya ng pintuan na kung ano ba ang kabayaran niya. Sagot naman ni Yeonwoo na Aegis sabay palabas niya ng Aegis at sinang-ayunan naman agad iyon ng pinto. Bigla namang may lumabas sa pintuan na dambuhalang ahas at nagtataka naman si Agares. At dito, lumabas sa dambuhalang pintuan ang mga dambuhalang ahas at nakasakay naman si Hermes sa ulo ng isang dambuhalang ahas na kanyang alipores. Sinabi naman agad ni Hermes kay Agares na matagal-tagal din silang hindi nagkita at kinumpirma niya na kung 900 na taon na nga ba. At tinanong niya ito na kung ito ba ang una nilang pagkikita pagtapos nilang ma-sealed si Lucille. Nagtatakang tanong naman ni Agares na kung bakit nandito ang isang kagaya niya na dapat ay nanunood lang. Tugon naman ni Hermes na katulad din niya ang rason niya dahil nakatanggap siya ng alok at nandito lamang siya upang ibalik ang bayad. Agad naman niyang tinanong si Agares na kung lalaban ba siya sa kanya o titigil na siya at aatras. Napangiti na lamang si Agares dahil sa sinabi ni Hermes sa kanya at tugon niya naman habang naghahanda siya ng pag-atake na hindi naman masamang ideya kung ang Diyos at demonyo ay magsaya sa mababang palapag ng tore. At bigla niyang inilunsad ang kanyang pag-atake patungo kay Hermes at nag-counter rin ng pag-atake si Hermes gamit ang kanyang mahika. Kaagad namang nagpalit ng anyo si Agares. Samantala si Yeonwoo naman ay naisip niya na parang mababaliw siya sa panunood lamang dahil ito ang paglalaban sa pagitan ng God at Demon. Naisip niya na paulit-ulit nawawasak ang lugar na ito dahil sa paglalaban ni Hermes at Agares ngunit naibabalik rin ito at kung hindi dahil sa liwanag na ito ay malamang hindi niya makakayang makatagal sa lugar na ito. Pamilyar naman ang liwanag na sa kanya at napatanong na kung kay Athena ba nanggaling ang liwanag na ito dahil hindi niya inaasahan na ibabayad niya ang Aegis niya. At hindi lamang yun dahil parang inililigtas din nila ang ibang tao bukod kay Braham. Naisip niya rin na hindi niya alam kung bakit siya pinapabura ni Athena subalit ito na ang kanyang pagkakataon dahil makakatulong siya na mahuli si Agares. Ipinalabas niya ang 5 puso ng ceratopsian dinosaur kasabay ng bulaklak at habang ginagawa niya yun ay sa isip niya na ipapasok niya ito sa kanyang katawan subalit uunahin niya munang gisingin ang demon blessings. Inumpisahan niya na ang kanyang ginagawa at habang nagaganap yun ay nakakaramdam naman siya ng matinding sakit at lumabas sa kanyang sistema na si Athena ay tinitingnan siya ng may kalmadong mga mata. At nasisiyahan naman si Athena dahil sa katatagan ng pagpapasya ni Yeonwoo. Binigyan siya ng blessing ni Athena at ang kanyang demon blessing ay unti-unti nang nagigising at nagising na nga ng tuluyan nito. Ang demonic nature naman ay solidong iniuukit sa kanyang mga boto ng dragon. Namula naman ang mata ni Yeonwoo dahil sa sakit ng pag-uukit ng demonic nature at sa isip-isip niya na mayroong ibinili na salita ang kanyang kapatid patungkol sa demonic dragon. Matagal na panahon na ang nakakalipas, ang lahi ng mga dragon at demonyo ay matagal nang may alitan sa isa't isa. Ang pagkamuhi nila sa isa't isa ay nakatatak na sa kanilang isipan. Subalit ang impluwensya ng isa't isa ay mahusay paminsan-minsan,
mayroong kaso na inaabandona nila ang sarili nilang lahi at tanggapin ang katangian ng kanilang mortal na kalaban. Sila ang mga tinatawag na demonic dragon. Sila ang mga dragon na nagkaroon ng kaliwanagan sa blessing ng demonyo. Ang demonic dragon ay nagtataglay ng parehong kapangyarihan ng demonyo at dragon at pinahihintulutan nito na gumamit ng napakalaking awtoridad. Sa mahusay na dragon na inabandona ang sarili nilang lahi upang magkaroon ng kaliwanagan sa kapangyarihan ng demonyo ay kalokohan. Ang pagkabuhay ng demonyong dragon ay isa ng kahihiyan sa mga dragon. At dito sinasabihan ni Clotes si Jong-woo at sinabi niya na kahit na makipagkontra daw ito kay Agares at iminungkahi niya naman na dapat niyang matutunan ang Arts of Demons upang matagli niya ang blessing ng demonyo at huwag siya dapat tumawid sa linya. Kapag nagawa niya yun ay kontrata na kanilang napagkasunduan ay mapapawalang bisa. Sinabi naman ni Jong-woo na ipinapangako niya sa kanya yun. Sinunod naman ni Jong-woo ang kanyang ipinangako kay Clotes at hindi niya inasam ang magkaroon ng katawan ng demonyong dragon subalit mayroong sumagi sa kanyang isipan na paano kung malampasan niya pa ang kapangyarihan ng demonic dragon at makuha niya rin ang blessing ng giant tribe at ang blessing kung sino man ang tumalo sa mga ito. At napatanong na kung saan ba siya makakaabot. Lumabas naman sa sistema ni Yeon-woo na tagumpay ang kombinasyon ng demon blessings at ng dragon blessings. Napalitan na rin ang kanyang pundasyon at ang kanyang katangian na dragon body ay naging demonic dragon body. Lumabas sa kanyang sistema at ayon dito ang black dragon daw ay kaya niyang mapalitan ang kapangyarihan ng draconic species at demon ng paunti-unti. Ang dragon at demon territory naman ay nakadepende sa kanyang kwalifikasyon. Pwede siyang makapagpalabas ng sarili niyang teritoryo na tinatawag na bina. Ang kaalaman ng dragon at demonyo, pwede siyang makasilip sa mundo ng kaalaman ng dragon, na tinatawag na Hachma, at ang kabila naman ng kaalaman ng demonyo na tinatawag na Netzeth. Ang Dragons and Demons Authority naman ay nakadepende rin sa kanyang kwalifikasyon. May taglay siyang abilidad na maipalabas ang kapangyarihan ng katotohanan ng draconic species na tinatawag na Keter at ang kapangyarihan ng demonyo na tinatawag na Tiferet. Naabot niya naman ang limitasyon ng dragon blessings. At nagaganap na ang pagbabago. Naabot niya na rin ang limitasyon ng demon blessing. At nagaganap na ang pagbabago at naghahanap ng bagong posibilidad. Ang ikatlong stage naman ng kanyang authority ay bumubukas na. Mayroon namang tumubo sa kanyang likuran at bigla na lang lumabas ang bago niyang pakpak. Nang matapos iyon ay tinawag niya naman agad sina Nike at Nemesis at bigla na lang inactivate ni Nemesis ang kanyang kasanayan na dreams are fading away. Ipinalabas niya na rin ang kanyang sandatang Vigrid at binalutan niya ito ng kanyang aura at kasabay niyang inactivate ang kanyang wave of fire, fire lightning at ang 72 divine transformation na Joel, Pok at Dan. At kaagad niya namang sinugod si Agares at bigla niya itong inatake at natama naman si Agares dahil dun. Samantala naghahanda na rin sina Shannon at Han Ryong para makipaglaban at maging si Rebecca ay naghahanda na rin at tinawag niya ang kanyang Diyos sabay pakiusap niya na pagpalain sila. Sabay-sabay nilang inatake si Agares nang walang humpay at inutusan na rin ni Hermes ang kanyang mga ahas na sugurin nila ngayon si Agares at sumugod naman agad ang mga ito sa kanyang utos at kaagad sumugod at kinagat nila si Agares at kumalat ang lason nila dito. Nasaktan naman si Agares dahil dun at napasigaw at pagtapos nun ay bigla na lang nagpalabas ng malakas na kapangyarihan si Agares. Habang si Yeon-woo naman ay iniisip niya na sa ngayon ay inaatake ng mga ito si Agares kaya naman mahuhuli niya na ito ngayon at kapag kaya niya pang makapaglunsad ng isang pang pag-atake ay magagawa niyang mahuli si Agares at agad naman siyang naghanda ng pag-atake at bigla niyang binitawan ito patungo kay Agares subalit parang nahihirapan na siya at naisip niya na kung magagawa niyang mahuli si Agares ay mililigtas niya si Sesha. Naghanda siya ulit ng pag-atake at binalutan niya ng apoy ang kanyang sandatang Vigrid subalit hindi niya inaasahan na bubuga siya ng dugo kaya naman laking gulat niya. Nang makita yun ni Shannon ay tinanong niya naman ito na kung dahil ba ito sa biglaang kaliwanagan ng kanyang katangian. Sinabi naman ni Yeon-woo na hindi dahil kinakailangan niyang mahuli si Agares. Naalala naman ni Yeon-woo na pagtapos mawala ng kanyang kapatid ay hindi niya papayagan na pati si Sesha ay mawala.
Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakadapa na si Yeonwoo sa lupa at tinatanong siya ni Shannon na kung ayos lang ba siya at magsalita siya ng kahit ano at paulit-ulit niyang tinawag si Yeonwoo na master. Sinabi naman ni Han Ryong na sa palagay niya ay nawalan ito ng enerhiya dahil ginamit niya ang malaking bahagi ng banal na kapangyarihan at hindi ito nakayanan ng kanyang katawan. Pilit namang bumangon si Yeonwoo at kahit hinang-hina na siya ay ang tanging bukang bibig niya lamang ay ang sagipin si Sesha. At dito sumisigaw si Agares na bitawan nila siya habang si Hermes naman ay naghahanda ng pag-atake at sa isip-isip niya na gusto niya sanang tapusin na si Agares dito mismo subalit wala siyang magagawa at napagdesisyonan niya naman na mas mabilis niya itong mahabol sa ika-78 na palapag ng tore. Napapasabi na lang si Agares na sa kanya daw si Yon at paulit-ulit niya itong sinabi na parang nasisiraan na ng ulo. Nang marinig yun ni Hermes ay iminungkahi niya naman kay Agares na sumuko na siya at bumalik sa kung saan man siya nanggaling. Nagmatigas naman si Agares at sinabi niya na hindi siya maaaring bumalik sa ika-78 na palapag ng tore ng ganito lang at hindi siya matatalo sa pagkakataong ito sabay paaba niya ng kanyang kamay patungo kay Yeonwoo at nang makita yun ni Hermes ay napamura na lamang siya at kaagad niyang inutusan ang kanyang dambuhalang ahas. Nadakip na ni Agares si Yeonwoo at pagkadakip ni Agares kay Yeonwoo ay napatawa na lamang ito ng napakalakas. Bigla niya naman agad nilapitan si Yeonwoo at nanlaki naman ang mga mata ni Agares dahil nakikita niya si Jongwoo sa mukha ni Yeonwoo. At masayang-masaya naman siya dahil dun at sinabi niya kay Yeonwoo na sa ngayon ay sumama na siya sa kanya at nababaliw na siya dahil paulit-ulit niya itong sinasabi. Habang si Yeonwoo naman ay nahihirapan na subalit agad niya namang hinawakan ang kamay ni Agares at inactivate niya ang kanyang kasanayan na Bathory's Vampiric Dagger at inaabsorb niya na ang enerhiya at sigla ng kalaban. Nakuha niya naman ang Demon Blessing at ang Dragon Blessing. At laking pagtataka naman ni Agares dahil sa ginagawa ni Yeonwoo sa kanya. Nagbabala naman ang sistema na ang halaga ng Demon Blessing ay lumampas na sa kasalukuyan nitong limitasyon. Subalit tuloy-tuloy pa rin sa paghigop si Yeonwoo at lumabas sa kanyang sistema na magulo na ang balanse ng kanyang Dragon Blessing at ang kanyang Demonic Dragon Body ay nasa peligro na. Mas pinalakas rin ni Agares ang kanyang kapangyarihan at tinanong niya si Yeonwoo na kung sinusubukan niya ba ang tunay niyang kapangyarihan. Nang makita yun ni Shannon ay nag-alala naman siya kay Yeonwoo at minungkahi niya na umalis na siya dyan dahil masyadong delikado. Subalit hindi pa rin nakinig si Yeonwoo at tuloy-tuloy lamang ito. May bigla namang tumawa na pamilyar ang boses at sinabi nito na gusto niya sanang hayaan na lang sila sa pakikipaglaban at bigla na lang naputol ang kamay ni Agares at bigla siyang napasigaw na hindi dahil ang lalaking iyan ay para sa kanya. At hinigop siya pabalik sa pinto na kung saan siya lumabas at nang makapasok na siya ay unti-unti namang sumasarado ang pintuan at nang walang ano-ano'y bigla na lamang itong nagsarado ng lubusan at napasigaw naman si Agares na hindi. Lumapag naman sa lupa ang pumutol ng kamay ni Agares at sinabi niya na napakahamaling daw ni Agares at sinabi niya pa na ang napakahumaling na lalaki ay hindi magandang tignan. Ang dumating ay ang mga tagabantay ng tore at sinabi ni Evil Kiga kay Yeonwoo na hindi siya makapaniwala dahil mayroon palaging nagaganap na malaking gulo pagka nakikita niya daw si Yeonwoo. Ayon sa kanya na ang uunahin nila muna sa ngayon ay tapusin ang gusot na ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.